dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Mapurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman walatiin ka. Pinupurit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay walang hanggan. Pinupurit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupurit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Bible reading from the book of John, chapter 3, verses 16 up to 18. And the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." 17. "For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." Mga kaibigan, ang Bible passage na ito ay nagsasabi na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon sa Kristo. So, paano po tayo maliligtas? Ang sabi ng Bible, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So, mga kaibigan, tayo pong mga tao na nilikha ng Diyos. Tayo po ay nagmana ng kasalanan kay Adan, at ang kasalanan ni Adan ay nanalaystay sa ating buhay, at ang kasalanan yun ang naglayo sa atin sa Diyos. At dahil sa kasalanan yun
tayo pong lahat ay nahaharap sa kaparusahan. Kaya nga, ayaw ng Diyos na mangyari yun dahil mahal na mahal niya tayo. Okay? So, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat ng mga tao, anuman ang ating nasyon, anuman ang ating lahi o kulay, tayong lahat po ay mahal na mahal ng Diyos. Kaya nga, siya na rin po ang gumawa ng paraan upang tayo po ng mga tao na mapaparusahan ay maligtas at huwag maparusahan. Kaya nga, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, that was way back 2,000 years ago. Kaya nga, sineselebrate natin ang Christmas, ang kapanganakan ng Mesias. So mga kaibigan, in short, kaya na po rito ang ating Panginoon Jesucristo ay para po tubusin tayo sa ating mga kasalanan, bayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Ang kanyang paghihirap sa krus, ang kanyang agony, po, ang kanyang ang sakit na kanyang nadama, naramdaman sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Yun po ang nagdala ng awa niya sa atin. Kaya nga mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesucristo ay malagutan na ng hininga at mamatay sa krus. Bago siya mamatay, ang sabi niya, it is finished. Ano po? Sa wikang Grego, ang ibig sabihin niya ay tetelestai, na ang ibig sabihin ay nabayaran na ng buong buo ang ating mga kasalanan. So kaya nga mga kaibigan, ganyan tayo kamahal ng Diyos, ganyan niya tayo iniibig, minamahal, kaya ayaw niya tayong maparusahan. So, ang kailangan lamang natin gawin, mga kaibigan, ay sumampalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Sumampalataya tayo na kaya siya namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ang kamatayang iyon ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Yun ang pinantubos ng Diyos sa atin, sa ating mga kasalanan. So mga kaibigan, very simple lamang po, ano po. Ang dapat lang natin gawin ay sumampalataya tayo sa bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya'y namatay upang ang ating mga kasalanan ay kanyang tubusin, bayaran. So, tanggapin natin po. Pangalawa, una, sumampalataya tayo sa Kanya. Pangalawa po, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay. Sa buong mundo po, maraming klase ng paniniwala, pananampalataya. Pero ito po, ang tamang paniniwala, ang tamang pananampalataya. Okay? Tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo, kilalanin natin siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang pangatlo po, confession. So, ang aking pong binabanggit ay the ABC of salvation. A, acceptance. B, believing. And C, confession po. Of course, kinakailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan. Ikaw po, alam mo kung ano ang ginagawang kasalanan simula noon hanggang ngayon. Nung ikaw ay nagkaisip, ano po, alam mo kung ano yung iyong mga nagawang kasalanan. So, ako rin, ganun din po, alam ko kung anong mga nagawa kong kasalanan. Kaya, ang gagawin po natin ay sa harapan ng Diyos, humingi tayo ng tawad. Okay? Humingi po tayo ng tawad. Sabihin natin, Amang Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Inihiling ko po sa iyo na ako'y patawarin mo sa aking mga kasalanan. Okay? And then, sabihin natin, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo, ikaw ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas.
ang kamatayan mo ang tumubos sa aking mga kasalanan. So, ganun lamang po ang kailangan natin gawin mga kapatid, kaibigan. Gagawin natin yan with the sincerity in our hearts, by faith po, with faith. Okay? With faith. So, mga kaibigan, ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, whoever believes in Him shall not perish. Perish po sa dagat-dagatang apoy. Okay? But have eternal life. So hindi tayo mapaparusahan sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, lake of fire, kundi po magkakaroon na tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So that is the assurance of salvation po mga kaibigan. Okay? So sabi rito, he who believes in Him shall not judge. He who does not believe has been judged already. So, ang sumasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus, ay hindi na po huhusgahan. Napakagandang balita po. Ano po? Napakagandang balita. Hindi na po tayo huhusgahan. Okay? Pero, nakakalungkot, ang mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus Kristo, sila po. Okay? Past tense, future tense, sila po ay hinusgahan na ng Diyos. So mga kaibigan, wag po nating sayangin ang pagkakataong ito na tayo po ay binibigyan ng tsansa ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan. At yan po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So let's pray. Father God, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa sangkatauhan, sa akin at sa Kanya na nakakapanood ng video ito. Father, Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig at hindi mo kalooban na ang sino man sa amin ay maparusahan. Kaya gumawa ka ng paraan na kami po ay iligtas. Ikaw ang lumikha sa amin, nagkasala kami, at may kaparusahan yon, pero ikaw pa rin ang gumawa ng paraan para iligtas kami. At yan ay sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Ama, humingi kami ng tawad sa anumang mga kasalanan ang pinagawa sa mga dadang araw, kahapon, kagabi, at Panginoong Jesus, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay, pinaghahari kita sa aking buhay at ginagawa kitang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Salamat Ama sa iyong pangako na ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Kristo ay makakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu, hinihiling po namin na manahan ka sa aming buhay, maghari ka at tulungan mo kami na makapamuhay ng may kalinisan at may kabanalan. Salamat Ama sa iyong pangako, sa iyong salita. Salamat, salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba at niluwalhati. Ngayon po, inaangkin namin na kami pinatawad na sa aming mga kasalanan, may kaligtasan na kami, at ang buhay na walang hanggan ay aming mararanasan sa panahong darating. Purihin ka Diyos, sambay tulatiin, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you po mga kaibigan.